Ito na nga pala yung naging resulta ng halos 2 linggong pagpapapogi ko dito sa nabili kong budget meal na Honda XRM 125. Ito yung klase ng mga lumang motor noon na hindi magpapatalo lalo kung usaping performance lang sa kalsada. Kaya noong naisipan kong bumuhay ng mga napabayaang motor, hindi nawala sa listahan ko tong XRM. Medyo napagastos lang pero masasabi mong worth it din naman dahil napasaya rin ako sa naging resulta nito. Kaya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga piyesang pinalitan ko tsaka kung magkano rin nagastos ko para maibalik yung dating alindog ng mga lumang motor kagaya nitong XRM 125. Last video na nga pala to ng pagpapapogi ko dito kay Lolo XR. Dahil maraming nag-aabang sa magiging resulta nito ni Project Lolo XR, medyo napa-overtime nga pala ako. Noong nabili ko nga pala to, wala tong mga ilaw pero ngayon lahat gumagana na. At kaya nga rin pala ako napa-overtime ngayon. Ang plano ko kasi rito, mapa-start na dahil bukas ikakabit ko na yung rim. At buti na lang nakisama yung makina, one click lang, nag-i-start na rin agad. Kaya itinuloy ko ng tornilyohan yung pipe dito sa bracket niya, dito sa may passenger footrest. At dahil medyo sinisipag ako ngayong gabi, tamang kalikot lang, ikakabit ko na nga rin pala yung brake master nito. Noong nabili ko kasi to, wala tong preno sa harapan, tapos sira na yung brake master, kaya pinalitan ko na rin ng bago. Kaya ikinabit ko na agad tong mahabang tornilyo dito sa clamp para mahigpitan ko na to. Buti na nga lang at halos kompleto na yung mga piyesang gagamitin ko, kaya puro salpak na lang. Inabot na kasi ako rito ng alas 11, wala nang mabibili ang pyesa. Kaya medyo nananalangin na sana lahat ng ikakabit ko walang maging problema. Handbrake switch nga pala yung minamasahe ko ngayon. May putol na tanso kasi na nakasalpak sa loob kaya tinanggal ko muna para maikabit ko tong bago. At nang naikabit ko na nga pala, matik yan, testing muna natin. Buti na nga lang at nakisama rin, wala tayo dito naging problema, working na rin lahat. Mahirap kasing bumiyahe lalo sa gabi kung wala kang brake light kaya dapat working yan. At yung preno nga pala dito sa harapan, yung sunod natin papaganahin kaya binuksan ko na nga pala yung bago kong biling brake hose. Kaya inisip ko na agad kung saan yung pinakamagandang pwesto nito dahil kapag na-bleed na to, wala nang tanggalan. At nung okay na nga pala yung pagkakapit ko, hinigpitan ko na rin tong bolt para mailagay naman dito sa may caliper. At triple checking lang na mahigpit na lahat. Mahirap kasi kapag nag-leak yan, lalo kapag natuluan yung kaha ng brake fluid. Malakas kasi ang makasira ng pintura, lalo sa mga kaha. Kaya nung na-triple check ko na nga pala, hinigpitan ko na rin yung bolts dito sa caliper. At dahil hindi pa nga pala dumadating yung bagong rimset na ikakabit natin dito, ito munang luma yung pagtetestingan ko. Importante lang kasi ngayon may nakasalpak na brake disc para malaman natin kung working na ba yung preno. At dahil wala pa nga pala akong nabibiling caliper bolt, ito munang kalawang yung ginamit ko pero papalitan ko na lang bukas. Wala na kasi talagang mabibili ang pyesa lalo sa ganitong oras. At para mapagana nga pala natin tong preno, kailangan natin to salina ng brake fluid. Kaya tinanggal ko muna tong takip ng brake master para maisali na natin tong dot 3 na gagamitin ko. May iba't ibang klase nga pala yung brake fluid pero para dito sa XRM, dot 3 yung required. Medyo pinuno ko nga pala to ng brake fluid pero hindi naman to the point na aapaw, baka kasi matuluan yung kaha, yung sakto lang. At konting bomba-bomba lang muna para bumaba yung brake fluid hanggang sa brake hose papunta dun sa caliper. Saka ako nga pala binuksan tong bleeder ng caliper para lumabas yung mga hangin tapos saka ako bobombahin. Normal lang na may sisirit dyan kaya ang maganda meron ka nakatabing basahan. Kahit kasi pintura ng rim, caliper o kaya siya, kaya niyang tanggalin basta nababaran. At ilang minuto lang makalipas, kumakagat na rin yung preno kaya pinunasan ko na rito sa may bandang taas. Tapos magre-refill nga pala ulit tayo ng brake fluid, marami kasing tumapon kanina, kakableed natin. Tapos ibinalik ko na nga rin pala yung takip dahil bubulwak yan kapag binomba natin, lalo't kumakagat na yung preno. At dahil inabot na nga pala ako na alas 11, oras na muna para matulog, bukas ulit. At kinabukasan nga pala, may magandang balita, sa wakas dumating na rin yung rimset. Shoutout nga pala kay Kuya Aiba na maagang nag-deliver ng parcel, medyo bulky raw kasi to at priority kaya inuna niya tong akin. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik, in-unbox ko na rin para makita kung may damage ba to, buti na lang wala. Bali kasama nga pala nito yung display sa harapan, tamang-tama, yan yung mga piyesang kailangan natin ikabit ngayong araw. Kaya para matapos na natin to si Project Bike Lolo XR, kinuha ko na nga pala yung gulong na gagamitin ko, Matic Yashi, patire. At dito nga pala ako pumunta, dito sa palagi kong pinagpapakabitan ng gulong. Ito kasi yung klase ng vulcanizingan na hindi lang basta makakabit, kundi may pakialam sa ipapakabit mo. Kapag kaya kasing manumanuhin or kayang kamayin lang, yun lang yung ginagawa nila, hindi nila sinisikwat. At kung kailangan masikwatin, meron talaga silang pangkalang dyan para siguradong walang gasgas yung mags o kaya yung rim. Bali tube type nga pala tong gulong na to at automatic din. Shipater din yung brand ng interior natin. Kampante kasi talaga ako sa gulong na to. Napakaganda ng performance. Never pa rin ako nadudulas. Kaya nung naipakabit na nga pala natin yung gulong, umuwi na rin agad ako para maikabit na natin kay Project Lolo XR. Hinugasan ko nga muna pala tsaka sinabon para pag isasalpak natin, malinis na tignan. Kaya nung nalinis ko na nga pala lahat, binalawang ko na ng tubig. Bumili nga rin pala ako ng speedo cable tsaka gearbox. Yung luma kasi sira na. At dahil dito nga pala to sinasalpak sa ilalim ng gauge,
binaklas ko nga muna pala yung headlight. Hindi kasi kayang dukutin ng kamay dahil nasa kaloob-looban to. Pero dahil madali lang naman baklasan yung headlight, kaya walang magiging problema, tsaka hindi rin kakain ng mahabang oras. Noong naikabit ko na nga pala to speedo cable, tinesting ko muna sa gauge kung gumagana, buti okay naman. Saka nga pala ako kumuha ng long nose, yan yung gagamitin ko para mahigpitan natin tong thread. Medyo mahirap kasi tong kamayin, matigas. At after ko nga pala masikipan yung speedo cable, binalik ko na rin tong headlight. Pinalitan ko na nga rin pala ng yayabangin bolts yung buong pairings nito. At sa wakas, after 2 weeks, may ilalagay ko na nga pala yung bagong rim set nito. Yung gulong nga pala sa harap, iuunahin natin ikabit. Pero bago yan, ikakabit muna natin yung display. At bumili na nga rin pala ako ng mga bagong disc bolt. Ito yung gagamitin natin. Yung sa luma kasi, puro kalawang, tsaka puro bilog na. Dahil purista gaming lang tayo, white bolts lang kinayanan. Hindi kasi kaya nung GR5, medyo mahapdi sa bulsa. Kaya isa-isa ko muna ikinabit, papakagating ko lang sa thread, saka ako ihigpitan. Hindi kasi pwedeng ihigpitan muna isa bago maglalagay ng sunod na bolt. Minsan kasi hindi pasok. Kaya nang nailagay ko na nga pala lahat ng disc bolt, binaklas ko na nga pala tong gulong sa harapan. Saka ako nga pala ilalagay tong nabili kong gearbox. May ngipin nga pala to na ilalagay dito sa mismong rim. Yun yung kumakalang sa gearbox, kaya umiikot yung speedo cable. Ito nga pala yung itsura nyan. Ipapwesto lang natin to dito. Tapos gagamitan ko ng flat screw tsaka martilyo. Tapos tamang banayad lang sa pagpukpok. Wag masyadong gigil, baka mapasobra. Bale yan kasi nagsisilbing stopper para hindi umikot yan. At sa diskarte naman ng paglalagay, kaliwat kanan lang yung pukpok hanggat sa mailapat. At ikakabit ko na nga pala tong speedo cable dito sa gearbox. Tinapat ko nga lang pala yan dito sa magkabila ang lock, saka ako pinuwersang ipasok. At sa wakas, after 10 years, nakalaya na rin tayo dun sa kalawangin rim set na nakasalpak dito kay Lolo XR. Hindi ko pa man na ikakabit, pero napaka life changing sa pakiramdam, sobrang sulit. Hindi man mamahalin yung piyesang nakasalpak, ang importante rito, pinaghirapan mo yung pinambili. Yun yung masasabi mong hard work build dahil pinaghirapan mo yung pinambili mo. At nung naikabit na nga pala natin, tamang ikot lang ng gulong, sinipat ko kung may sumasabit, buti wala. Kaya ikinabit ko na rin yung front axle para mahigpitan na natin to. At nakabili na nga rin pala ako ng white bolts na ilalagay natin dito sa caliper. Kung naaalala nyo yung nilagay natin dito kagabi, puro kalawangin. Pero dahil gusto natin to maging presentable, kaya kaninang umaga, bumili nga pala ako sa shop para mapalitan natin ng bago. Sayang kasi yung pagiging malinis tignan kung merong mga bolts na sisira nung itsura. Hindi naman to sobrang kamahalan, pasok pa rin naman sa budget. Bukod doon, makakaiwas pa tayo sa kalawang, pang matagalan na rin. At ito na nga pala yung simpleng naging itsura niya. Bali, stock caliper nga lang pala yung kinabit natin dyan. At dahil medyo mahaba nga pala itong speedo cable na XRM, kumuha nga pala ako ng cable tie, tinali ko rito. For safety purposes na rin, baka kasi bigla sumabit, lalo na kapag paliko tayo. At nang okay na nga pala tayo sa gulong sa harapan, dito naman tayo magpo-focus sa gulong sa likuran. Nilagay ko na nga pala yung rubber dito sa hub. Hindi ko na nga pala pinalitan ng bago yan dahil okay pa naman, hindi pa sira, tsaka matitigas pa. Nagdagdag nga rin pala ako ng grasa sa bearing dito sa flange hub. At dahil medyo matatalas na nga pala yung ngipin ng sprocket dito sa likuran tsaka sa harapan, binilihan ko na rin ng bago. 1436 nga pala yung ngipin niya. Bumili na nga rin pala ako ng bagong nut, puro stainless yan. Hindi na rin kasi ganun kapresentable yung luma, puro kalawang na rin. Kaya isa-isa ko nga palang nilagay, kinamay ko muna, tapos kapag kumagat na, ganun pa rin, saka ako hihigpitan. Medyo nagmamadali na nga pala ako sa oras, kaya gumamit na ako ng impact, pero tamang pitik lang din, baka kasi maubos yung thread. Kinuha ko na nga rin pala yung brake housing dito sa likuran para mailagay ko na rin yung brake shoe. Sa paglalagay nga pala nito, ina-assemble ko muna dito sa labas, saka ako pupersahin dito, papasok dito sa brake panel. Masakit kasi minsan sa bangsi pasok yung spring ng brake shoe, lalo kapag medyo matigas. At sprocket naman ng makina isunod ko ikakabit, bali 14 nga pala yung tit nito. Kaya niready ko na rin yung sprocket lock para matornilyo na natin to. Bali meron lang tong dalawang tornilyo dito sa magkabila ang gilid. At kumuha nga pala ako ng pangkalang para maigpitan natin tong dalawang tornilyo. Iikot kasi yan kahit ikambyo mo, lalo pag ihigpitan. At syempre bagong kadena nga pala ikakabit natin. Ang problema ko lang dito, nakalimutan ko, dapat pala hindi ko muna nilagay yung passenger foot peg, nakaharang kasi sa kadena. Kaya no choice, tamang baklas na naman tayo para may pasok tong kadena dito sa swing arm. Nilagay ko na nga rin pala tong goma, hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Dito nga pala nilalagay sa swing arm yan. Diyan kasi naikot yung kadena, kaya kapag walang ganyan, medyo malagitik yung tunog. Pwede ka rin kasi maputulan ng kadena kapag walang ganyan. Natama kasi yan dito sa swing arm, nagiging bakal sa bakal ang laban. Kaya nang all set na nga pala lahat, ikinabit ko na nga pala tong gulong sa likuran. Kahit medyo matrabaho at magastos, masasabi mo talaga na napakasarap sa pakiramdam, lalo pag patapos na. At kung usapan naman kung worth it ba tong pagbubuo ng ganitong unit, kumpara sa bumili ka na lang ng mga modelong motor ngayon, masasabi kong worth it dahil sa mga ganitong motor, di hamak na mas matibay yung makina nito compare sa mga bagong labas. So yun na nga, after 30 years in the making, ito na nga pala yung final looks ni Project Lolo XR. Kaya kung napapansin nyo, kahit pa paano naman medyo naging maganda yung kinalabasan niya kasi dati talaga, kung napanood nyo yung first episode nito, napakarami talaga nitong pyesang palitin. So ito yung naging final na itsura niya. Ayan, ikabit na nga pala natin yung rim set, harap likuran, pati yung kadena.
Tapos yung side mirror kinabit ko na rin para syempre for safety purposes. And ito nga pala sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung total na nagastos natin para maging ganito yung itsura ni Project Lolo XR. So sa ngayon nga pala, pinaka-total na nagastos natin dito, almost umabot tayo dito ng 35,000 pesos lahat-lahat na yan. So nasa ganong range lang para makapagpapogi kayo ng medyo napabayaan ng motor para maging ganito yung itsura niya. And sa mga nag-aabang kung ano nga ba yung twist na mangyayari dito kay Project Lolo XR, bale on the way na nga pala yung binilihan natin itong unit na to. So iba-buyback niya uli pero mas mababa niyang makukuha to dahil ibibigay natin sa kanya ng mas mababa para sorpresahin yung binan niya. So yun yung maging purpose ni Project Lolo XR, kaya binuo natin din to para mabuyback nung may-ari na hindi ganun kataas yung presyo. So inaantay lang natin siya para makuha niya to uli, para makita niya kung ano yung kinalabasan. So mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya, kung magugustuhan niya ba tong bagong itsura ni Lolo XR. Alright? At makalipas nga lang isang oras na pag-aantay dito sa binilihan ko dati na XRM, nandito na nga pala siya ngayon. Noong nalaman daw kasi ng biyanan niya na nabenta na raw tong motor, napaiyak daw at hindi tinanggap pinapagbentahan. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung gusto niya uling bilihin, pwede ko sa kanyang ibenta pero mas mura kaysa sa nagastos ko. Para kahit papano makabalik sa biyanan niya itong motor na may sentimental value. At fast forward nga muna pala tayo, na iwi niya na nga pala tong motor. Ang plano niya nga pala rito, dadalhin niya raw ulit sa biyanan niya. At dito na nga pala nagtatapos yung episode ni Project Lolo XR. Kita-kits na lang sa kalsada kapag nakita nyo siya. Tamang beep beep lang. Salamat sa lahat ng sumuporta. Ride safe mga sir.